Mga boss, alam nyo na ba kung paano magtanggal ng ating mga crankcase cover ng ating Honda Click para makita yung ating CVT? Ngayon ituturo ko sa inyo yung pagtatanggal mga boss at saka yung tamang pagkakabit nito. Dahil may iba-ibang haba to ng tornilyo mga boss. At dapat alam nyo kung saan nakalagay yung maiksi at saka yung mga mahaba. Tara, let's go! Mga boss, kung first time nyo lang magtanggal ng crankcase cover, meron nga palang 10 tornilyo ng ating crankcase cover ng ating mga motor na Honda Click. May iba-ibang haba yan mga boss, kaya dapat sa pagbabalik niyan tama yung mga pwesto niyan. Hindi pwede magka-palit-palit o magkabali-baliktad ng kabit o ng paglalagyan. Gagamit tayo dyan mga boss ng size 8. Lahat ng 10 tornilyo na yon, size 8 lang yung pinakaulo nun. Yun lang ang gagamitin natin. Gagamit tayo dyan ng socket wrench, tapos impact wrench. Ayan. At kapag hindi nga natin nahatak agad mga boss, di natin natanggal, gagamit muna tayo dyan ng flat screw. Yun yung diskarte dyan mga boss para matanggal natin. Sisikwatin lang natin yung sa may bandang gilid, dyan po sa parteng yan. Tapos sikwat-sikwatin lang natin. Tapos maya maya, maano na natin yan, mahahatak na natin. Ayan. Ganyan lang po mga boss, hahatakin na natin. O diba, natanggal na. Ganun lang po yung diskarte mga boss para matanggal natin yung crankcase cover. Gamit lang tayong flat screw tapos alugin natin konti. At ayan nga po pala yung mga tornilyo na tanggal natin mga boss. May 3 klaseng tornilyo yan mga boss. Ayan po. Iba-iba yung haba niya. 3 klaseng haba. May pinakamaiksi, tapos yung isa sobrang haba naman, tapos yung isa parang medium. Kumbaga sa sa small, medium, large, ganyan. Yung large mga boss, yung pinakamahaba, ayan, 2 lang yan mga boss. Yung po ilalagay natin sa gitna. Ayan. Kung makikita nyo, 2 lang yan mga boss. Yung pinakamahaba. Tapos yung mga medium size naman na tornilyo, 5 piraso yan mga boss. Bali 5 yan. Ayan o. Diyan po yan ilalagay. Yan. Sundan nyo lang boss yung mga yung nasa video. Para hindi po kayo malito. Ayan o, 5 piraso yan. Tapos ayan yung pinaka-importante mga boss. Dapat hindi nyo mailagay yung mga dyan, yung mahaba. Dapat yung ganyan lang, yung mga maiksi. Yung 3 piraso na yan, dapat hindi malagyan ng mahaba yan. Dapat dyan lang yan kasi, alam nyo kung bakit mga boss. Pwedeng ma-lost thread yan mga boss dahil nga, pwedeng tumama yan doon sa may sa may bandang makina. Makina na kasi yung kabila niyan. Ayan, kaya maiksi lang yung tornilyo dyan. 3 piraso lang yan mga boss. Yan yung ingatan nyo. Dapat hindi sila magkabali-baliktad. Tapos kapag ibabalik na nga natin mga boss, yung ating crankcase cover, ganito lang po yung gawin nyo mga boss. Ayan, itapat nyo lang. May guide naman yan. Tapos pupukin yung konti. Tapos tsaka natin ilagay yung mga tornilyo. Unahin muna natin yung 3 maiksi mga boss. 'Di ba nga dapat yan ang pinakaunahin natin. Kasi hindi pwedeng mailagay yan sa ibang pinaglalagyan ng tornilyo. Dapat diyan lang yan. Ayan. May kasama yung diyan, isasama natin yung sa kable ng ating preno sa likod. Yung 1 piraso diyan. Makikita nyo naman mga boss kung saan Ayan lang po. Sundan nyo lang mga boss yung ginawa ko para hindi talaga kayo malito. Tapos gamit na, at saka nga pala mga boss, huwag kayong gagamit ng impact wrench pag maghihigpit na kayo ng ating mga crankcase cover.
Kasi pwedeng ma-lost thread yan mga boss, kasi hindi natin makontrol yung puwersa at saka yung lakas ng ating impact wrench. Mas maganda yung kamay lang gagamitin natin, tapos ratchet o kaya yung T-wrench. Mas magandang gawin yung panghigpit. Hindi po kasi talaga advisable yung yung iimpakin pa natin yan, kasi maliit lang na tornilyo yan mga boss. Mas maganda yung ratchet or T-wrench yung gamitin natin. Ganyan po mga boss. Yan, para kontrolado natin yung paghigpit. Sakto lang, kasi pwedeng maputol yung tornilyo o ma-lost thread. At sunod na nga natin yan mga boss, yung dalawang mahabang tornilyo, yung pinakamahaba na tornilyo mga boss. Diyan lang natin lalagay yan, kaya hindi na kayo malilito. Yan, 2 piraso lang yan yung pinakamahabang tornilyo. Siyempre gagamit ulit tayo dyan ng ratchet para kontrolado natin yung paghihigpit. Yan po mga boss. At syempre mga boss, pagtapos natin higpitan dyan, yung natitirang 5 tornilyo na lang yung ikakabit natin mga boss. Ayan, kaya hindi na tayo malilito kung yung ilalagay nating tornilyo dyan mga boss, kasi sakto naman yan. 5 na lang yung natitira. 5 butas na lang din yung ng ating tornilyo. Ayan, kaya perfect na perfect yung pagkakabit natin ng tornilyo dyan mga boss. Hindi tayo magkakamali. Okay? At ganun nga lang po mga boss, mag-DIY kung paano tanggalin yung ating crankcase cover at yung tamang pagbabalik ng mga tornilyo ng ating crankcase cover ng ating mga motor na Honda Click mga boss. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to, at sana i-like nyo na rin, mag-comment, mag-share at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para updated po kayo sa mga video na aking gagawin sa mga susunod na araw. Maraming salamat po.